りとお閉めください。窓のブラインド We made it to Japan. Good morning. Time check, it's 9 AM. Kakarating lang namin sa airport and magbabayad muna kami ng travel tax, tapos mag-check-in ng baggage. Tapos, baka dumiretso na kami sa immigration. So, yan. Welcome to our first vlog this year! So, for travel tax, tatlo lang naman yung kailangan nyo. First, yung itinerary ng flight mo. Then, yung passport ng lahat ng kasama mo. Tapos, yung money pambayad na 1,620 pesos each. Alam ko pwedeng cash, pwedeng card, pwedeng GCash, pero mas safe na kapag cash para no hassle. So, babayad lang muna kami ng travel tax. Guys, after the travel tax, check ko lang kung open na yung counter para makapag-check-in na tayo ng baggage natin. Okay, D10 to 15, Osaka. Open na. 13.4. Sakto. Okay. So, it's immigration time. Ay, parang maikli lang yung pila. Okay, buti na lang. Yay! We passed the immigration. Kinabahan ka? Oo. Oh, kinabahan ka pa? Amaya, share ko yung yung mga tinanong sa kanya during the immigration. So ngayon, pupunta lang kami ng malapit sa gate, sa boarding gate, or baka maghanap kami ng food kasi 10:25 pa lang. Yung boarding namin is 1 PM pa kasi yung flight is 1:45 PM pa. So yun, marami pa kaming time. Akala ko kasi mahaba yung pila, but yun, later update ko kayo kung ano yung mga ganap kanina. See you! Good morning and welcome again to our first travel vlog for this year. Hindi ko pala nasabi kanina kung saan kami pupunta, no? So, we're going back to Japan! Pero this time, Osaka lang kami for 5 days. So, samahan niyo ko ulit kami mag-explore ng mga hindi pa natin napupuntahan noong 2023. So, time check, it's 11:15 AM. Nandito na kami sa boarding gate. And share ko sa inyo yung mga ganap kanina. So, nag-grab na lang kami from sa bahay nila Alin to Naiya. Nag-skyway na lang din kami para mabilis. So, malas kami doon ng mga 7:30 and then nakarating kami around 8, mga 9 na, ganyan. Tapos, afternoon, dumiretso na kami sa pagbayad ng travel tax kasi hindi ko pa siya nasama nung nag-book kami. And yun, na-share ko naman kanina yung mga kailangan nyo kapag magbabayad ng travel tax. So, kailangan nyo yung flight itinerary, yung passport nyo, lahat ng mga kasama nyo, and then yung payment na 1,620. And then, after that, chinek lang namin. Chinek ko na kung open na yung counter for check-in and bag drop. And then, yun. Okay, open naman na for our flight. So, dumiretso na kami for the check-in. Tapos, medyo mahaba yung pila.
pila, siguro mga 10 minutes din. And then yun, binigay na yung boarding pass sa amin, and then binigay na namin yung mga bags. And then after that, dumiretso na rin kami to immigration. Yung pila, hindi siya ganun kahaba. Siguro mga 15 minutes hanggang sa natanong kami. Actually, nung time ko na, binigay ko lang yung passport ko tsaka boarding pass. Tapos, wala nang tinanong sa akin na kahit ano. As in, sabi ko, sis, yun na yun. Wala kang tatanungin. Char. Basta yun. Kasi, dahil siguro naka-multiple visa naman, multiple entry na yung visa ko. Kaya, baka, alam mo yun. Alam niya na yun. Pero nung kay Alin, ang tinanong lang sa kanya is kung saan siya nag-work. Tapos yun, tapos na din. Natataka na agad yung passport namin. And then, yun. Pero ang dami ko pang print, guys. Kasi nag-print ako nung flight na itinerary nga. Nag-print ako nung hotel booking namin sa Agoda. Nag-print ako ulit nung COE ko kung sakaling hanapin man. And dala ko rin yung company ID ko. And then, nag-print din ako nung bank cert ko if ever hanapin nga, ganyan. But, yun, sa lahat ng printin ko, wala naman siyang tinanong. So, sana pala hindi ako nag-print. Siya rin. Pero, okay na yun para basta prepared ka lang. Mas okay na yun ang pag tinanong ka, may mapapakita ka sa IO. So, mabilis lang naman yun. Parang 1 minute lang, natatakan na agad yung passport ko. And then, dumiretso na kami sa loob. Sa security agad. And then, kumain lang din kami sa may Tapa King for early lunch. Tapos yun, sarado lang yung Starbucks. So, wala ko nabili yung coffee sa Starbucks. So, ngayon guys, nakaupo na lang kami dito sa boarding gate namin. Waiting for our boarding time ng 1 p.m. Dito kami sa gate 110. Then yun, while waiting, share ko na lang yung visa requirements para sa mga may plan pumunta ng Japan. So, first, of course, yung passport, kailangan nyo yan kasi doon ilalagay yung visa nyo. And then, next, ID picture. Yung ID picture, may size siya na kailangan. So, lalagay ko na lang dito. Tapos, alam nyo ba, nakakatawa kasi nag-overthink kami doon sa ID picture. Parang, bawal. Dati kasi, pinapa-edit ko na lang yung collar. So, yung suot ko, parang, t-shirt lang, ganyan, yung normal lang. Tapos, nung nagpunta kami doon sa Picture City yata yun sa may SM North, parang sabi, ay bawal na po yung ine-edit yung collar. Pero pwede naman po kahit walang collar yung suot niya, sabi. Nag-overthink kami. So bumalik pa kami sa H&M ng polo namin na may collar para yun yung gagamitin namin for the picture. So hindi na nila kailangan i-edit, diba? At may collar kami. Anyway, yun, pinasa namin yun. Kasi ay ilalagay nyo yun sa application form. So, yung application form, it must be printed in A4 paper. So, madadownload nyo naman yun sa website ng Japan Embassy. And then, if you're applying then for multiple, madadownload nyo din yung multiple entry form dun sa Japan Embassy website. So, kailangan nyo yun i-print kung ME nga yung gusto nyong applyan. And then, kung first time nyong mag-a-apply ng Japan visa, kailangan nyo mag-provide ng birth certificate na galing sa PSA and issued within 1 year. So, kami, since parang nag-re-apply na lang ulit kami for the visa dahil expired na yung visa namin, di na namin kailangan mag-provide nung birth certificate. And later, may share pala ko sa inyo yung ganap ko sa visa ko. And then, you need to print yung itinerary nyo. Yung sample format of the itinerary is mahanap din sa Japan Visa website. So, if-follow nyo lang yun. And hindi naman siya kailangan detailed. And hindi rin kailangan na yun talaga yung final itinerary nyo. And then, of course, for your proof of income na kaya mong makapag-travel, of course, yung financial capacity mo, you have to provide bank certificate with ADB or average daily balance. Pag nag-request ka sa bank, usually meron naman na yun and tinatanong naman nila kung ano yung purpose ng pag-request mo ng bank certificate. And then ako, galing ako kinuha kong bank certificate is from C-Bank. So sa mga nagtatanong kung pwede yung mga C-Bank, GoTay, Maya, alam ko accepted naman yun ng Japan Embassy. And then mayroon din nagtatanong kung magkano ba talaga yung ADB na kailangan. Actually, wala namang certain amount. Minsan talaga depende din sa embassy kung i-approve ka nila or i-deny ka nila.
And then, another proof of financial capacity would be your ITR or photocopy of your ITR. Yun, nare-request naman to sa employer mo kung employed ka. And then, lastly, yung COE mo with compensation na, again, mare-request mo naman to sa employer mo. Yun. So, yun lang naman kung first time mo. Pero kung magre-reapply ka lang, yung birth certificate hindi na kailangan. So, yun nangyari sa akin. Meron kasi akong existing na multiple entry visa nung 2020 pa. Tapos, may expire siya ng January 7, 2025. Eh, yung flight namin is today nga, January 16, 2025. So, sabi ko, hala, paano kaya yun? Makapag-apply pa ba ako as early as October or November ng visa kung meron pa ako? So, nagpunta na lang kami sa Reli. Doon kami nagpasa ng application namin for visa. Sa Reli, tour sa Galleria. May binigay silang form na parang ika-cancel ko yung existing multiple visa ko para makapag-provide si Japan Embassy ng panibagong multiple entry visa. So, yun. Pwede siya. So, pwede kayong mag-apply as early as 3 months before your flight kung gusto nyo. Tapos, isasagutan nyo lang yung cancellation form nung existing visa nyo para makapag-request ka ng bagong multiple entry visa. So, yun. Fortunately, na-grant naman kami both ng multiple entry visa. So, more Japan tayo for our travel. Ayun. If may question pa kayo, pwede kayong mag-comment and I'll try to answer as much as possible sa mga questions nyo kung hindi ko pa nasabi dito. Ayun. So, yun lang. Time check, it's 11:24 a.m. Again, 1 p.m. pa yung boarding namin. So, dito lang muna kami maghihintay hanggang sa boarding time natin. And update ko kayo ulit later. Hi guys, it's 1 p.m. It's our boarding time, pero hinihintay pa namin matawag yung group namin kasi we're group 4. And then, yun, update ko kayo kapag nasa plane na kami. Are you excited? Excited ka kumain ng? Ice cream. Ice cream? Pala ko na Ichiran. Oh, sama na yun. Ichiran and Crimea. Here we go! Guys, we made it to Japan! Hindi pa malamig guys. Tingnan natin mamaya paglabas. So yun, punta lang kami sa immigration and pagkuha ng baggage. Then update ko kayo ulit later. Time check, it's 7 p.m. Hindi. Ano oras na? 6:55? Basta yun, O basta 7 na sa Japan time kasi 1 hour ahead yung Japan. Guys, mahabang lakaran pa from the plane kanina. Okay guys, so we're done with the immigration. So, hinintay ko na lang si Aline ngayon.
it's 7:30. So, mga 30 minutes from nag-land kami here sa airport. And then yun, after the immigration, mag-baggage claim lang. And then kukunin yung wifi na nabook ko from Klook. And then magte-train tayo. Later, isi-share ko sa inyo yung kailangan i-fill up kapag pupunta kayo dito sa Japan at ano yung mga hinahanap sa immigration dito. So, update ko kayo ulit later guys. Nantay ko lang si Aline matapos sa immigration. Guys, we're finally out. Hahanapin na lang namin ngayon yung wifi. Okay, kung binok nyo rin yung wifi nyo from Klook. So, from here na exit, punta lang tayo sa letter C. Ayun, yung Ninja Wifi. Yan. Ito lang siya, yung Ninja Wifi. Kunin lang natin yung Wifi na binook ko from Klook. Ito siya guys. Ayan. Hi po. Hi! Hi! Sorry. Hi. Thank you. So guys, kinuha lang natin yung wifi na binook natin from Klook sa Ninja Wifi. And then, wala nang security deposit. Ibibigay na lang nila sa inyo. Pagkakita nyo lang yung passport tsaka yung voucher nyo from. So, let's go na guys sa train natin. Okay, sineset up lang yung wifi. May QR. Galing mo lang. At ako hindi mag-click. Wala ka. Alis ka muna sa ano. Ayan ang global wallet. Okay na guys. Guys, kung wala naman kayong na-book from Klook, actually maraming SIM and Wi-Fi na nandito na sasalubong sa'yo kung kukuha ka man ng Wi-Fi. Okay guys, so done na kaming kunin yung Klook. Next na namin is yung train papuntang Namba Station. But, officially, welcome to Osaka! So, guys, para sa railways, pupunta kayo ng second floor and then mayroon namang elevator if may mga luggage kayo. Okay, so mag-exit lang kayo dito for the train. Lamig. Lamig. Wow. Ito yung naalala ko. Okay. Guys, we made it sa train. Nantay lang namin na magpasakay kasi nililinas pa yung loob ng train. Pero, 8, ano pala kasi? Anong oras na ba? 8:17. 8:36 pa yung time namin. So, waiting lang kami. Napasakayan kami dito. Guys, nakababa na kami sa train. Nag-change kami ng schedule from 9 PM to 8:36 kasi 8:17 pa lang naman ganyan. So, nakapila pa kami. Ang lamig. Ilang degrees tayo ngayon. Ang weather ngayon, ay, oh my God, 5 degrees. Good luck sa atin, ma'am. Okay. Pasobra. Mas malamig sa umaga. Oo. Nag-change na kami ng... sige, later explain ko na lang. $39.40. Yan. Hi guys. So, nandito na kami sa train, yung Nankay Rapid Express. Ito yung binili ko from
Klook. Yan. So, ilalink ko na lang din sa baba. Pero, ito yung train from the airport going to Namba. Diba nung from the arrival, pumunta tayo ng second floor. And then, paglabas mo, nandito na yung mga train. And then, ito kasi yung in just 35 minutes or 43 minutes nasa Namba area ka na. So, from Namba, lilipat na lang tayo ng Midosuchi line para makadating tayo sa hotel. But, anyway, ayun, binili ko siya from Klook for 898 pesos. I-share ko rin paano mag-claim kasi nag-iba yung process nila for this one via QR code na yung itatap mo sa train. Ayan, so yan. Waiting lang kami na umandar kasi 8:26 pa lang, 8:36 yung schedule. Guys, sobrang on time talaga umalis ng mga train kasi 8:36 yung schedule, 8:36 umandar. Yan lang. So, wait lang kami ng mga 40 minutes going to Namba. Then, transfer to Midosuchi line going to the hotel. Guys, nakababa na kami sa train. Around 38 minutes lang yung from airport to Namba. And then, lipat lang kami ng subway. Sinearch ko sa Japan Travel App, Cinemachi line kami lilipat. Akala ko sa Midosuchi line, pero mas diretso yun papuntang hotel. So, nag-exit lang kami and then diretso na sa subway. Pag naliligaw ka na, sabi mo lang, dito sila papunta. Hinahanap namin yung subway lines. Ito yung dating naligaw ulit kami, pero sinusundan na lang namin yung mga arrows, tsaka yung ibang naglalakad. Okay, we found it. Yung Cinemachi line. Senichimi. Nipponbashi, oo. Adult. Dalawa. Wow, marunong na. Local yarn. Oo. We got our tickets. So, bumili muna kami ng tickets for 190 kasi bukas pa namin kukunin yung Kansai, mamaya yung Kansai Railway Pass. So, bumili muna kami for today hanggang makaabot ng hotel. We found it, ang Senichimi line. Okay, let's go. Platform 1. Okay. Isa lang naman eh. Exit 4. Eto, babe. We're finally out of the subway. Wait lang. Ang hanapin na lang namin ay ang mismong hotel. Wait lang. Ito. Hooray! Ito na pala yung Ark Hotel. Totoo?
Okay. Ito na siya. Saan? We're here at the hotel, guys. Hi guys, good evening. Finally, we are at the hotel. Time check, it's 10:23 na. So, medyo hindi ko na-vlog yung pag-train namin kasi as usual, naliligaw pa rin kami. Pero sobrang konti lang, hindi lang namin mahanap yung sa isang train. Pero, ayun, nakarating naman kami dito agad. Sobrang ganda ng location na to. Ang name pala is Ark Hotel, Osaka, Shinsaibashi. Kasi pagkababa namin dun sa train sa Nagahori Bashi, tama ba? Basta sa pagkababa namin ng station, as in, pagkaliwa, nandun na agad yung Ark Hotel. Later, magre-room tour ako, tapos check ko rin yung mga places sa labas. Tingnan natin kung may 7-Eleven. Pero alam ko, may 7-Eleven na malapit eh. So anyway, habang nagpapahinga muna kami, bago kami lumabas ulit going to Dotonbori para kumain kasi yung last kain namin would be yung sa airport pa, sa Naiya. So, anong oras pa yun? Before lunch, diba? So, pupunta tayo later sa Dotonbori. And then, kwento ko yung mga kailangan yung i-fill up pagkadating dito sa Japan. Actually, pagpaalis pa lang ng Philippines, kailangan yung i-fill up yung e-travel. If wala pa kayo nung app, download nyo yung app na eGov PH. So, kailangan yung i-fill up yung e-travel doon. Ganito yung magiging itsura niya kapag nakakuha na kayo ng QR code. Ayan. And then, pagdating naman sa Japan, meron ding kailangan i-fill up. You need to visit the Visit Japan web para mag-fill up nung QR code for immigration clearance and customs. Ayan. Ganito naman yung itsura niya. So, kanina, pagdating namin sa airport, medyo mahabang lakad and then diretso agad yun sa immigration. Kukunin muna yung passport mo and yung fingerprint, ganyan. Tapos, meron pa ulit isang round of mismong immigration officer na. And then, after that, nag-custom clearance kami. Sorry, bawal kasi mag-take ng photo and video doon. So, wala tayong clips. And then, after the customs, yun, papakita lang din yung mga QR code. So, important na before your trip, 72 hours before your trip is makagawa na kaya na ito para no hassle pa. Kasi kanina nakikita ko yung ibang mga visitors na hindi pa nila na-fill up. So, yun, nasa gilid sila, nag-fill up sila nito. So, better if bago kayo umalis, nakagawa na kayo nito. And then, after the customs, yun na yung nag-pick up kami ng baggage. And then, sumaglit lang kami ng CR. Nagsuot na kami ng heat tech yan. Dahil nga 5 degrees sa labas. So, para prepared kami sa lamig, nag-heat tech na ako top and bottom. Tapos, after noon, paglabas namin, kinuha na natin yung wifi, which is mabilis lang din hanapin versus yung last year natin na naliligaw pa ako kung nasan yung wifi. Yung wifi is, again, binook ko from Klook. So, you can use my code, Jane Timbengan Klook, for more discounts if pupunta kayo dito sa Japan or may mga ibang trips pa kayo. And then, after nun, nagpunta na rin kami sa train, sa second floor lang. So, it's either you take the elevator or the escalator. But, pagkadating nyo sa second floor, exit agad kayo, nandun agad yung mga train. May 2 options naman, yung local train, local metro train, or mag-Nankay Rapid Express kayo. Yung Nankay Rapid Express kasi is in 38 minutes, parang kami kanina is, makarating ka na ng Namba. So, yun yung binili ko din from Klook. So, tig-isa kami. Ang medyo hassle lang is, hindi na siya yung parang kukunin mo sa ticketing information center nila or dun sa counter. Ano na siya, QR code. So,
Ilalagay ko na lang dito kung paano yun kinuha. Basta may i-click ka from your email na link, and then from that link is meron ka ng i-schedule na trip or schedule ulit-ulit. Meron ka ng i-schedule na time kung ano yung boarding time mo. Kahapon, ginawa ko na siya. Ang in-schedule ko na boarding namin is yung 9 p.m. kasi nga, dadating kami ng 6:40, diba? So, mabilis kami kanina. Yung immigration, yung baggage na pagdating natin is mabilis lang. So, parang mga around 8 a.m. Ay, Diyos ko Lord. Around 8 p.m. ganyan. Tapos na kami. So, sabi ko, tara tingnan natin kung pwede tayong mag-change ng schedule. So, clinic ko ulit yung app, yung link, and then yun, nakapag-change schedule naman kami from 9 to 8:36 na train schedule. So, umabot naman kami, and then from the Kansai Airport nga, going to Namba Station, 38 minutes lang, and then yun, mga train na lang na mga local metro train. Then, yun na, we're here, and then papahinga na lang kami, and yun, kung may questions pa kayo, kung ano yung mga visa requirements, immigration experience, ano yung mga kailangan papunta dito sa Japan, just comment below. Tapos, tatry ko siyang sagutin as much as possible. So, yun lang. Pahinga lang kami and then lalabas na ulit kami to Dotonbori.